Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At eto nga mga karibin natin, bulag ng salapi or nabulag ng salapi. Grabe, kabado na sila, mananagot. FL Lisa kabado na, na-shock. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin bigyan ng reaksyon ng video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Nako, ganito po ang mangyayari kay First Lady Lisa Araneta Marcos kapag napatunayan po mga kababayan na siya po ay may ginagawang anomalya sa ating pong bansa, sa ating gobyerno, di ba? Yun lang naman kung mapatunayan kung may something wrong, di ba? Kasi sabi ng iba, parang si First Lady po ang parang presidente, di ba? Ito po ang balita mga kababayan mula po sa abroad, mula po sa South Korea. Ex-First Lady ng South Korea, ikinulong dahil sa katiwalian. Mukhang ito na ang magiging future ni First Lady. Hindi pa naman ex, no? First Lady. Baka pag naging ex-First Lady mga kababayan, no? Baka ganun din, makulong, di ba? Yun yung sa na-overdose na wala na tayong balita. 'Di ba? Wala na tayong balita, natakipan na po ng mga kung ano-anong issue, 'di ba? Napalitan na po ng kung anong issue kaya yan natabunan yung issue 'yon at nawala. Dahil nga sa nawala, wag na natin pag-usapan. Baka sakaling pag ex First Lady na mapag-usapan, baka makulong. Yan lang ay baka lang naman, di ba? Anyway, yan po ang balita mga kababayan mula po sa South Korea. Ex-First Lady ng South Korea ikinulong dahil sa katiwalian. Biruin mo, pati First Lady pala pwedeng gumawa ng katiwalian. Kaya dito sa Pilipinas, hindi imposible na ang First Lady ay gumawa rin ng katiwalian. Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin itong balitang ito mula po sa Abante News Online. Sabi po dito ni Speaker Martin Romualdez, bawat piso ng budget dapat malinaw kung saan gagastusin. Nako po, ikaw pa talaga ang nagsabi, ha? Ito po yung pag-turnover ng 2026 NEP from the DBM is not just formality. It's not just formality. It is the first step in shaping how our government will serve the Filipino people in the year ahead, mga kababayan. So, oo nga. Alam namin yun. Kaya nga kayo nagbabudget ngayon. Pero ang hindi lang namin matanggap, no? Itong sinasabi mong malinaw kung saan gagastusin. Mas malinaw pa, di ba? Nakikita naman talaga natin malinaw na malinaw kung saan napupunta ang kaban ng bayan. Napupunta po sa pang-aayuda ninyo. Napupunta po sa pang-aayuda ninyo. Pero eto mga kababayan, mukhang magagalit yata dito si First Lady, si Martin Romualdez. Sabi po dito sa balita, given our limited fiscal space, hindi pa muna natin isinama ang akap. Nako, walang akap sa 2026 proposed budget. Baka ito, ma-insert na naman ito Baka maging insertion na naman po itong akap na ito. Sinabi sinabi po ni Department of Budget and Management, DBM Secretary Amina Pangandaman na walang alokasyon para sa ayuda kapos ang kita program sa ilalim ng proposed 2026 National Expenditure Program NEP ng ahensya. Ayan mga kababayan. 6.793 trilyon ang budget para sa 2026. Pero mas malinaw pa sa malinaw, wala pong akap. Baka po magkaroon ng akap dyan, ay nako, insertion na po yan. Okay?
O hindi kaya magalit sa iyo si Speaker Martin Romualdez, ha? Kinausap mo na ba siya? At humingi ka na ng, sir, sorry po muna, ha? Hindi natin maisasama tong akap na to. Mainit po eh. Mainit po ang ayuda ngayon, di ba? Ay, nako. O, eto mga kabayan, pasadahan din po natin isa pang nagtatanggol at nagbubulag-bulagan, ha? Kaya nga nalagay natin dito sa thumbnail natin, no? Bulag sa salapi. Kasi po ito, sabi po dito ni Representative Ronaldo Puno, no? Wala akong nakikita sa House of Representatives ngayon na interesadong manira kay House Speaker, kay Senate President Chis Escudero. Ha? Parang nasa ibang planeta ka ba nang inarchive yung impeachment complaint? Diyan pa lang sa pag-archive ng impeachment complaint na yan, naku, napakarami na po nang nagagalit. No? Pero isang tao lang ang pinagmulan. Diba? Kaya hindi ko alam kung natutulog ba itong si Rolando Puno, no? Tapos nung sinabi niya po, or nabubulag-bulagan lang po ito dahil sa kwarta. Yan, katanong lang tayo, dahil sa kwarta ba? Wala akong nakita sa House of Representatives ngayon na interesadong manira kay Senate President Chis Escudero. Yan po ang sabi niya. Diba? O, ang sabi naman po natin bilang reaksyon, komentaryo sa kanyang sinabi, bulag ka ba, sir? Magkano ka, sir? Diba? Biruin mo, baka nasa ibang planeta ito nang inarchive yung kasi nga sabi ko kanina, doon pa lang sa pag-archive ng impeachment complaint trial na yan, diba? Marami na po ang nagalit. Kaya you're wrong, no? Natutulog ka sa pansisan, natutulog ka sa pansitan, o kaya naglalaro ka ng scatter, di ba? Gaya ng isang congressman, di ba? Naglalaro ng scatter habang may sesyon. Nako po. Ay, hindi yun scatter. Ano ba yun? Online gambling. Anyway, ano pong yung masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa. Ito rin si Puno, ha? Yung Puno kanina, itong itong congressista, representative na ito rin ang bumanat kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya po dito, dito sa Congress, lahat naman nakikita nyo. Labas natin official travel, labas kung gusto nila pati personal trip. Ako, payag ako, pero wala naman siguro yung natatakot yan. Wala naman siguro yung natatakot yan. Dito sa Congress, dito naman lahat nakikita ninyo. Hindi namin nakikita. As a matter of fact, no, kayo po ay nagtatakipan dyan sa House of Representatives, di ba? May pinagtatakpan yata kayo dyan sa House of Representatives. Teka lang, kung pinag-uusapan lang naman natin yung paglabas ng kung gusto raw ng personal trip. Huwag na personal trip para mapatunayan mo yung accountability and transparency to the people, no? Ano na lang yung magpa-audit na lang kayo sa COA kasi hindi kayo ino-audit ng COA dahil po sa kagagawan ni Lacson yung di ba? Yung certification, liquidation by certification lang, di ba? Yung mga extra, ano din tawag diyan? Extra. Hindi, yan na lang po. I-audit ninyo, ilabas ninyo yung book of accounts ninyo para i-audit ng COA, para magkaalaman, di ba? O nandiyan na po, kasama na po dyan yung accountability, transparency, good government. Nandiyan na yan mga kababayan, di ba? Ano, kakasaka ba kay Vice President Sara Duterte? Kay Vice President Sara Duterte, wala nang problema. Bakit? Na-audit na po ng COA. Yung sa inyo na lang yung inihintay, di ba? Yung sa inyo na lang yung iniantay, mga kababayan. Kaya kailan kaya, no? Kailan kaya magbubuksan yung mga libro ng mga inayutak na to? Okay? Eto, mga kababayan, ako. May masamang plano. Ito po ang masamang plano, mga kababayan. Tito Soto, nais baguhin ang konstitusyon para maiwas to raw ang desisyon ng Korte Suprema sa impeachment. Aba, sinigundahan naman po yan ni President Bongbong Marcos Jr. Marcos won't oppose Concon
At to fix charter loopholes. Nako mga kabayan, ito nang sinasabi natin. Nagkakaisa na po sila. Alam naman po natin, ito lang yung inaantay ni Tambaluslos na may sumuporta sa kanya. Ngayon, suportado na mga kabayan yung charter change na yan. O rin tawag dyan, constitutional, may tawag dyan Teka lang i-research natin yung CONCON. Constitutional, ito po yun. CONCON, Constitutional Convention. Yan, mga karibin natin Constitutional Convention or CONCON. So, yan. Ano pong inyong masasabi? Mukhang may plano sila. Kasi mukhang nagkakaisa po ang Kongreso, ang House of Representatives, yan lang pong inaantay, di ba? Meron nga silang People's Initiative, no? Kapag ganyan sinuportahan na po ng Pangulo at meron pang isang maingay doon po sa Senate, baka sakaling matuloy yan. Ang problema niyan kung okay lang ba sa taong bayan, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang mga karibin natin. At ito, pasadahan po natin ito. At bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Okay, ayan na nga, no? Matinding debate nitong si Senator JV Ejercito at itong si Senator Marcoleta sa usaping PhilHealth. At nagpalabas po ng hinaing itong si Senator Marcoleta sa lumalalang korupsyon sa PhilHealth. Okay? Mamaya pag-usapan natin yan at pakikinggan natin ang buong debate nitong si Senator JV at itong si Senator Marcoleta. At ito, pag-usapan rin natin itong latest video ni Ma'am Attorney Rowena Guanzon, no? Na pumalag siya dito sa sinabi ng mga halik sa puwet ni Martin Romualdez na mga kongresista, itong mga galamay niyang mga kaalyado ni ni Martin Romualdez, no? Martin Romualdez ay dapat raw irespeto itong si Romualdez. Yan ang sinabi ng mga kaalyado ni Romualdez dyan sa House of Representatives. Ito man lang itong si Rowena Guanzon at binatikos ng binatikos itong si Tambaluslos, di ba? Mamaya ipapakita ko yung buong video na yan, okay? Pero bago natin yan panoorin at i-react, help me po na i-like muna at share tong video natin. Please, pakita ang inyong mga Facebook at YouTube, right? So, unahin muna natin panoorin natin itong si Ma'am Rowena Attorney Guanzon, okay? Pumalag dito sa sinabi ng mga kaalyado ni Romualdez na dapat raw irespeto si Speaker. Ngeks! Nakakatawa naman kayo. Ito, Ma'am Rowena Guanzon, pasok. Wala na talagang tatalo sa kakapalan. Pagkatapos ma-archive o maisintabi ng Senado ang impeachment complaint ng House of Representatives laban kay VP Sara Duterte, ay siyempre reklamo to the max. Correct. Ang mga congressman. Paano hindi sila magre-reklamo? Hindi naman sila mga lawyer. Ika nga, mga read and write lang sila, di ba? Kaya na-congressman sila. Kung kaya mong mag-read and write, pwede ka nang ma-congressman. Pero doon sa Supreme Court, kailangan mo munang mag-aral bago. Dapat mong maging isa kang lawyer muna. Tapos maging piskal o kung ano man, maging judge ka dyan sa Supreme Court. Dapat lahat ng yan ay pinag-aralan nila. Di ba? Kaya nga, sabi nila, ang kakapal ng mukha ng mga House of Representatives, nasasabihin nyo pa na nagkamali ang Supreme Court? Utot nyo. Apo, Verma. At baka naman nakalimutan nila na wala po kayong high moral ground na magreklamo dyan. Dahil totoo naman ang mga ruling dyan ng Supreme Court na wala kayong ginawang tamang paraan o due process ayon sa konstitusyon. Na hindi man lang nabasa ng lahat ng congressman at congresswoman ang impeachment complaint at saka lang kayo nagpirmahan dyan na wala man lang kayong nakakahiya, di ba? Pinasa nyo ang articles of impeachment without even providing copies of this impeachment sa mga congressmen and congresswomen. Ay, isa pang mali nila, hindi nila binigyan ng copy si VP Sara ng impeachment complaint. Dapat sana bigyan yung copy. Yan ang isa sa mga nakita
ng Supreme Court na there is something wrong about the i-final nitong House of Representatives. Yan ang sabi ni Rowena Guanzon. Meeting o kaya hindi man lang binigyan ng kopya ng impeachment complaint ang Vice President Sara Duterte. Tama. Dalawang katagalan naman po sinasabi ng Supreme Court. Walang due process. At ang due process na karapatan ng kahit sino man, lalo na po dito sa impeachment complaint ay napaka-importante nito dahil nagtatanggal kayo ng second highest official of the land na binoto ng tao, ay kailangan po sa bawat proseso ay may due process. Alam mo, Martin Romualdez, hindi basta-basta ganyan na lang na tanggalin mo si VP Sara bilang Vice President. Hindi ka na ba nahiya sa taong bayan? Binoto yan ng taong bayan. Nako wala pong ganun si Speaker na ano ba kayo? Wala pong hiya talaga. Wala pong ganung walang hiya. Wala talagang hiya. Ba? Itong si Speaker kaya nga nako kapal sobrang ng kapal po ng mukha mga kaubayan, no? Buti nga ngayon, eto, may maroon pong mga educated na mga personalidad na sinusupalpal nga itong si Speaker Martin Romualdez. Pero sa bagay, attorney din po ito para parang si Claire Castro lang din yung labas no? Si Claire Castro at si Speaker Martin Romualdez parang ganun lang ganun ang level nila, di ba? Hindi parehas po ni Attorney Marcoleta, Senator Attorney Marcoleta, di ba? Tsang mga kasamahan nila may substance kung may magsalita tingnan mo naman. Sasabihin dito ni Speaker Martin Romualdez na ang ano yung sabi niya kanya dito yung about sa pera. Bawat piso ng budget dapat malinaw kung saan gagastuin. Nag-provide ba kayo kung saan yung ginagastos diyan, di ba? Alam naman natin yung saan po ninyo ginagastos yan. Sa pamimigay po ng ayuda. Kaya yan. Pero sa pamimigay ng ayuda, meron po yung meron pong sabi nga ni Mayor Magalong, kung dun nga sa infrastructure, may 40%, yan pa kayang pamimigay ng ayuda. Di ba? Wala kayong makomisyon dyan. Meron yan mga kaubayan. Di ba? Well, anyway mga karibyo natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kaubayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.